Sumapit ang gabi ay bumalik ang sapi ni Dalen. Nagising ang mag-asawa na sumugod sa kwarto nito. Tila uhaw na uhaw sa kakasigaw ang dalaga habang matulis na nakatitig sa krus na nakasabit sa uluhan. Wari kaaway ang may kapal na para naghahamon ng twelo para sa katawan ng dalaga. Dahan-dahan lumingon kay Ruben nang umiti habang ang mga matay dilat na dilat. Napaatras ang mag-asawa dahil na rin sa hindi nila mayari kung anong ibig sabihin nito. Manalig ang siyang bigkas ni Elsa. Bumalulong ang mga yero sa itaas ng bahay na parang may yumuyupi na mabigat sa ibabaw nito. Bumigat ang paligid ng kwarto at gustong agawin ng dilim ang nakasinding ilaw sa kisame. Dilapitan kagad ng mag-asawa ang dalagang nagwawalat pilit pinangingibabawan ang dasal para matabunan ng takot. Kumalma ang paligid na sintomas ng paparating na panibagong panganib. Ang tahanan na minsay saya ang siyang kulay ay nababalot ng lungkot. Ayaw man sumuko na mag-asawa, pero pala isipan kung kailan lahat magtatapos. Kaya bilang isang ama, kinakailangan lumisan ni Ruben para masagip si Dalen. Tulirong nag-impake at nagpahuling halik kay Elsa bago umalis ng bahay. Nangangakong tatapusin niya ang lahat para sa kanilang dalaga. Napaiyak si Elsa nang tuluyang nilamon ng dilim ang papalayong asawa sa daan. Gusto mang pigilan ang emosyon para maging matatag ay hindi niya maitago ang hirap na dinadanas ng kanyang pamilya. Sa gilid ng pinto, siya ay sumampa para maitayo ang sarili at dahan-dahang may yumakap mula sa kanyang likuran ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Umagang-umaga naglipa na ang mga tsismosa sa daan. Oras nila'y hindi sinasayang basta lang may mapagkwentuhan. Walang humpay sa kakabuka ng mga bunganga at walang pakialam ko ang mga laway nagsisitalsikan. Napapatigil lang ito kapag may taong lumaraan. Binati si Padre Convicto habang binabaypay ang daan patungo sa bahay nila Dalen. Pero ang tainga niya ay hindi makaiwas sa mga kwento tungkol sa dalaga. Hinayaan niya lang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Dala-dala niya ang Biblia, pilak na krus at ang binditadong tubig. Nakasalubong niya si Tunying at tagpan siyang sumama ito. At dahil na rin sa malikot ang kaisipan ng binata, ay naikwento nito ang kanyang teorya ukol sa mga pangyaring noong nakalipas na mga araw. Napagtanong-tanong niya raw sa mga kakilala niya na nagagawi sa kagubatan para mangaso ang tungkol sa paring napaslang kamakailan lang. Sila raw nakakita sa bangkay ng pari na mukhang kinaladkad pa patungo sa damuhan. Nakita nila na may senyales ang pagkakampas sa ulo nito at kutis nito ay putlang-putla na halatang naubusan ng dugo gawa rin ng hiwa sa leeg. Bakas din na tila pinagpiyastahan na ng mga hayop ang nabubulok na bangkay. Naisip niya na baka sa di makatarungang pagpaslang sa pari ay naghahanap ito ng hustisya gamit ang katawan ni Dalen. Kung susumahin ang mga araw ng mga pangyayari ay halos magkakalapit ito. Ngunit napangiti lang si Padre Convicto at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa matuntun nila ang bahay ni Dalen.